Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Malugod po natin ipagdiwang kaisa ng buong simbahan ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon, or the Feast of the Transfiguration of Jesus. Hilingin natin ang biyayang dulot nito upang tayo man, lalo na sa pamamagitan ng ating pananalangin, ay mabago ng ating Panginoong Jesucristo. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buntong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaring ibulong muna sa Panginoon ang ating mga sariling intensyon. Dasal natin ang mga OFW, yung mga tumutulong sa atin, ngayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Dasal natin ang kalusugan. Pakisuyo po. Kalusugan nila Alona, Leoncia, Teresita, Roger, Judy, Juliet, Evelyn, Cherry, Rudy, Sister Terry. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak.
Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagngitapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa. Sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mabawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Iyaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsagin-say lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, at napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning
at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan naayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo or His Transfiguration ay masasabi po nating encouragement, pampalakas ng loob para kay Kristo at sa Kanya rin mga disipulo bago ang Kanyang napipintong kamatayan sa Kalbaryo. Sapagkat obviously, naging tao rin naman din siya. Tulad mo, tulad ko. Normal na matakot si Kristo. Sino ba naman ang hindi matatakot sa kamatayan? Di po ba? Kaya sa pagkakataong ito, masasabi natin that this moment provided him with that sense of encouragement he needed, helped him a lot in order to overcome his fear. Sapagkat ito'y patikim na ng kanyang tatamasahing kaluwalhatian pagkatapos ng kamatayan niya. That is why, kapag pinagninilayan po natin ang gospel reading na ito, madalas ay sinasabi sa atin na hanapin natin, alalahanin natin, i-treasure natin yung mga transfiguration moments sa buhay natin. And this basically include yung mga magandang pangyayari sa buhay natin, blessing sa buhay natin, sapagkat ito ang po pwedeng magbigay sa atin ng encouragement, ano man ang problema na maranasan natin. Yung katotohanan ng Diyos ay hindi nagbabago. And so if we have been blessed in the past, ibe-bless din tayo ng Panginoon ngayon at bukas, lalong-lalo na sa oras ng ating mga matitinding pagsubok o problema. Now, while this is good, baka naman po kasi sabihin ng iba sa atin na wala silang maalala, wala silang ma-grasp na mga transfiguration moments nila o yung mga magagandang pangyayari sa buhay nila po, pwede nilang panghawakan ngayong meron silang problemang pinagdaraanan, na po pwede nilang panghawakan bilang assurance na kung hindi ako pinabayaan ng Diyos noon, hindi rin niya ako papabayaan ngayon. Po pwede kasing sabihin ng iba na wala silang maalalang ganyan Lalo pat karanasan na rin na magsasabi na madali tayong makalimot sa ating mga blessings, sa ating mga magandang karanasan sa moment na meron na tayong mga matitinding problemang pinagdaraanan. Ang sagot po dyan ay ang ating ebanghelyo ring napakinggan, kung saan ay maliwanag na sinasabi dito ni St. Luke na nagbagong anyo si Kristo habang siya'y nagdarasal while He was praying. Hindi habang kausap niya ang kanyang mga disipulo, kundi habang kausap niya ang Ama na nire-represent na maliwanag na Moises at Elias. Nagbagong anyo siya. And so, kung wala tayong maisip na mga magagandang pangyayari sa buhay natin, dulot ng ating pagiging makakalimutin o pagiging bandan natin sa problemang sa kasalukuyan ay pinagdaraanan natin, mga transfiguration moments na maituturing natin sa buhay kung saan ang pagmamahal ng Diyos ay po pwede nating panghawakan, pagmamahal na hindi nagbabago in both good times and bad. O sige, di magdasal tayo tulad ni Jesus. Because whenever we fervently pray like Jesus, we can experience a transfiguration moment or encouragement for us to be strong in the face of a very difficult situation. Basta't manalangin po tayo ng tulad ng panalangin ni Jesus, panalangin nakagawian na niya, panalangin pakikipag-ugnayan talaga sa Ama, at panalangin may pagpapakumbaba talaga. Una, ito'y panalangin nakagawian na niya, nakasanayan na niya, na hindi po pwedeng wala siya, sapagkat ito ang siyang nagbibigay ng enerhiya sa kanya.
No wonder despite his busy schedule, naglalaan talaga ng panahon si Jesus para magdasal, para makipag-ugnayan sa Ama, lalo na sa mga mahalagang desisyon o pangyayari sa buhay niya. Hindi ito isang bagay na in-insert lamang niya sa schedule niya. Ito ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay niya. So dapat ganoon din ang maging sistema ng panalangin sa buhay natin. Parte na rin ng buhay natin, hindi yung magdarasal lamang tayo kung kailan natin gusto, kung kailan tayo may kailangan, kung kailan convenient sa atin. Hindi po magiging tunay na dasal ang ating mga panalangin pag ganyan. Hindi natin makakagawian yan. And therefore, hindi rin magiging tunay na pakikipag-ugnayan natin sa Ama yan. And that is our second point. Kung matatandaan po ninyo, if I'm not mistaken, 1 week or 2 weeks ago, sa Ebanghelyo ay sinabi ng mga disipulo kay Kristo, Lord, teach us to pray. Tulungan mo, turuan mo kaming magdasal. Kanino ka patuturo? Sa isang taong magaling, sa aspeto o sa bagay na gusto mong matutunan. Nakaparabang kapag tinitingnan mo yung taong yon, halimbawa, gigitara. Tuwang-tuwa ka sa pagigitara niya. Nadadala ka na gusto mo ring matuto ng pagigitara. Ganun ang nakita ng mga disipulo kay Kristo. Nabighani sila. Napakarami na lang nakita ang nagdarasal pero hindi tulad ng pagdarasal ni Jesus. Kasi nakita nila kung paano ang pagdarasal ay feel na feel niya, personalan sa kanya, damang-dama niya sapagkat ito ay tunay na pakikipag-ugnayan, communion sa Ama. Ilan sa atin ang may ganyang uri ng panalangin na kapag tayo nagdarasal ay talagang nakakaugnay natin ng Ama. Maganda pong gauge yan ay yung sa tingin ba natin ay dinidinig ng Diyos sa ating mga panalangin? Sapagkat ako naniniwala na ang lahat ng panalangin natin ay dinidinig ng Diyos. Lalo pat kung ito'y nanggagaling sa puso natin. Ngayon, kung bakit hindi natin maramdaman at kung bakit hindi natin mapaniwalaan, sapagkat hindi nga natin nadidinig ng Diyos dahil hindi tayo sanay sa tinig ng Diyos. Maliwanag sabi ng Panginoon, nakikilala ng mga tupa ang tinig niya. Siya na mabuting pastol nila. Bakit? Sapagkat una, lagi silang magkasama, lagi silang magkaugnay. At ang mga tupa ay nakikinig sa pastol nila. Kung paano ang pastol ay nakikiram din sa kanyang mga tupa. And that is what our prayer should look like. Constant communication between God and man. Malalim na pakikipag-ugnayan. Personalan. At hindi parang trabaho lang, mairaos lang, magawa lang, hindi nararamdaman at hindi rin nagkakaroon ng magandang bunga sa ating katauhan. Ang ikatlong aspeto ng panalangin ni Jesus, may pagpapakumbaba. Nandun ang pagsunod niya sa kalooban ng Ama. O hindi nga ba't ito ay maliwanag na naipakita niya sa hardin ng Getsemane? Nang sabihin niya, kung maaari ay alis mo sa akin, Ama, ang kalis ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang susundin ko. Kapag ang panalangin po kasi natin ay naging tunay na pakikipag-usap natin sa Ama natin, sa Ama na alam nating nakakaalam ng lahat ng mabuti para sa atin, sa Ama na alam nating kayang kontrolin ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, at sa Ama na alam nating pinaka-nagmamahal sa atin, magiging madali na para sa atin ang hindi insist ang kalooban natin, kundi ang alamin at tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Then and only then can our prayer become a transfiguration moment for us. Because by then, our prayer can surely transform and change us. Hindi po kasi ang Diyos, kundi tayo ang dapat na pagkuhin ng ating panalangin, our way of thinking, our character, our plans, our disposition, our expectations. Bagay na magiging magaan lang sana if prayer will be our way of life, our communion with God, and our way of trusting Him with all our heart. And so whenever we pray and we don't feel changed by our prayer, that is, if we don't feel encouraged, empowered, inspired, malamang sa may mali po sa buhay panalangin natin. Hindi na ito natin nakakagawian, hindi ito tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos sapagkat ang gusto lamang natin ang ating pinakikinggan at wala itong kababaan ng kalooban. Sayang tuloy ang mga magagandang karanasan na sana'y gustong ibigay ng Diyos sa atin sa ating pananalangin. Mga karanasang makapagpapalakas sigurado ng loob natin sa anumang problema na pagdaraanan natin. Kaya suriin po natin ng paraan
ng pananalangin natin. Kasi baka nami-miss natin o pinababayaan natin yung napakahalagang tulong ng Panginoon para sa atin. Tandaan po natin na hindi pinangako ng Diyos sa atin na alisin niya mga pagsubok, alisin niya mga problema sa buhay natin. Habang nabubuhay tayo, nandyan yan. Siya rin mismo nagsabi na kung tayo susunod sa Kanya, buhatin natin ang ating krus. Pero ang isang bagay na ipinangako niya, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay Kanyang sasamahan. At wala nang iba na pinakamaganda pang paraan upang maramdaman natin ang pagsama ng Diyos sa atin, lalong-lalo na sa oras sa mga matinding problema natin, kundi ang ating pananalangin. You see, kapag tayo may mga matinding surilanin, ang tendency natin ay manghingi ng panalangin sa iba. Sister, brother, father, ipagdasal mo naman ako. Walang masama doon. Pero kung minsan kitang-kita sa paghingi natin ng panalangin, yung kaba natin, yung takot natin, Father, pagdasal mo naman ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sister, pagdasal mo naman ako. Litong-lito na ako. Ibig sabihin lang nun, hindi talaga tayo solved sa personal nating pananalangin. Sapagkat kung solved na tayo agad, kung nadama na natin agad ang presensya ng Diyos sa ating pananalangin, humingi man tayo ng panalangin sa iba, magiging relax na tayo. Sapagkat ang Diyos ay naramdaman na natin unang-una sa ating personal na pananalangin. At hindi po mangyayari yon kung ang panalangin natin hindi natin nakagawian, hindi ito tunay na pakikipag-ugnayan, at wala itong kababaan ng kalooban tulad ng pagdarasal na ipinakita sa atin ni Jesus. Kaya mga kapatid, tingnan po natin lang po tayo. Baka nami-miss natin, baka napapabayaan natin ang napakagandang tulong ng Panginoon sa atin, ang ating pananalangin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, Sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa. Makapangyarihan siya, walang imposible sa Kanya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako, mahal niya ako, alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y Sa maglilingkod. Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo, Panginoon, tulungan mo kung magbunga sa buhay ko ang pagdarasal ko. Madalas ay humihingi pa ako ng panalangin sa iba na hindi naman talaga masama, na ito ay kalooban mo rin naman. Kaya lang sana maging malakas na ang loob ko sa pananalangin ko pa lang. Tulungan mo kung ang panalangin ay maging gawi na sa buhay ko. Tulungan mo ang panalangin ay maging tunay kong pakikipag-ugnayan sa iyo. Tulungan mo kung nasa panalangin ay maging mababa ang loob ko upang ito ay magbigay ng lakas ng loob sa akin, upang sa aking panalangin ay maramdaman kong nandyan ka, na hindi mo talaga ako pababayaan, na totoong-totoo ang mga pangako mo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin.
Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hayaan mong baguhin ka ng panalangin mo. Palakasin ito ang loob mo. Ang pagtitiwala mo, ang pananampalataya mo sa panalangin natin, higit na mararamdaman ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon ang pakilman ko sa walangan, siya nawa. Jesucristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay, pagpalait bihagi, upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga'y higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ng katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambatakot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y nilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo kong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga kakilala, mga mahal sa buhay na namayapa niya. Pagdasal natin sila. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatuloy
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pagtangkilik. Salamat po sa mga suporta na binibigay niyo kasama natin sa online broadcast of this Mass. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik dahil po sa inyo, dahil sa mga nagpupunta rito. Patuloy po tayong nakapag-maintain ng ating simbahan, nakapagpapagawa ng mga chapels at nakatutulong sa iba't ibang mga parishes at institution at individuals. Marami pong salamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahalang magsukli sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds